Si Steph binigyan na ng clearance ng Golden State para makabalik sa season. Nasa 5-on-5 workout na siya at nilista na rin na questionable sa game versus Houston Rockets. Pwede maglaro, pwedeng hindi. Meron pang natitirang 5 game ang Golden State ngayon. Slight na lang yung chance ng Golden State na makuha yung top 8 or twice to beat advantage. 4 wins away na kasi yung Portland. Isang panalo na lang sa kanila or isang talo sa Warriors, 9 or 10 na lang ang pwede nilang habulin. Kung tutuusin, non-bearing game na lang din yung natitira ngayon sa Golden State at baka mayari pa itong si Steph ng injury katulad na nangyari sa LA. Ang posible na lang, intayin na lang ng Golden State kung sino makakatapat nila, Portland or kaya Clippers. Pwede rin makita kung bagay bang magkasama si Steph at si Porzingis. Ilang games nang naiinis si Porzingis dito kay Golden Child. Nagkaroon di umano ng konting pag-asa yung Golden State sa pagbalik ni Steph. Kasi may play-ins pa naman. Na-excite pa si Draymond Green sa pagbabalik niya. Parang wala sa wisyo si Draymond kapag wala si Steph. Based naman kay Steph, kailangan nilang manalo ng nasa 2 play-in games para makapasok sa playoffs. Based din kasi kay Steph, nagulat siya sa sobrang tagal ng recovery niya. Inaabot ng 2 buwan. Dati kasi akala niya 7 days lang. Na-extend ng 10 days hanggang naging bakasyon grande. Ayon pa kay Steve Kerr, idadaan din si Steph sa minutes restriction sa mga natitira nilang games. Meron pa kasing back-to-back game doon ang Lakers at Sacramento. Ikukondisyon pa di umano ni Steve Kerr itong si Steph papasok ng play-ins. Kaso 2 core player nila ang nawala, si Moody at si Butler. Si Horford naman may time din na makabalik early this week or kaya next week. Magkaiba kasi ng time zone, basta within the week pwede nang i-re-evaluate si Horford at pwede rin makabalik sa lineup. Based naman kay Kristaps, hindi pa siya sigurado makakabalik sa Golden State next season dahil hindi maganda ang taon niya. Pero ang option doon, kung magiging maganda ang natitira nilang game kasama itong si Steph, lalong tataas ang chance niyang ma-retain. Pwede kasing bumaba ang kontrata nitong si Porzingis. Saka ang tagal din ng Golden State na nag-intay na katulad niyang player. Dumaan si Towns at si Markkanen na hindi nila nakuha. Ang Clippers naman itong mga nakaraang games parang nawala sa sarili. Nagkaroon ng 4-game losing streak, sinundan ng 5-game winning streak tapos back-to-back na talo. Mga winnable games pa yung ibang natalo sa Clippers. Kung nakuha nila yung mga winnable na games, baka sila pa yung nasa top 7 ngayon or baka kaya pa nilang humabol ng top 6 kaso hindi na nangyari. Based sa report, mukhang makakalusot si Kawhi until off-season dahil wala pang timetable na binibigay ang NBA kung kailan bibigyan ng penalty ang Clippers. More than 80,000 pages ng documents kasi ang nire-review ng auditor patungkol kay Kawhi at dito sa Clippers. On track pa si Kawhi na maka 65 games ngayong season na may average na 28.6 rebounds at 2 assists per game. Pero sa last 2 weeks, nagkakaroon kasi ng mga report kung ano nga ba mangyayari sa investigation kay Kawhi. Na parang tinatamaan doon ng Clippers at si Kawhi. Within 2 weeks, nag-iintay din ng report ang media na parang iniiwasan ni Commissioner na banggitin yung issue ng Clippers. Dapat kasi i-announce yun nung in-announce ang 2 expansion team. Wala kasi magiging biggest free agent sa off-season, parang 3 taon nang nangyayari. Si LeBron free agent, pero si Kawhi kapag na-void ang kontrata niya, magiging biggest free agent siya sa off-season. Dahil ngayon pa lang merong mga teams na nag-iintay sa kanyang ma-void ang kontrata niya sa Clippers. Going 35 years old na si Kawhi, meron pang 2 or 3 good years kasama na doon ang injuries. Ang Warriors nananalig na makuha si Kawhi this offseason. Hindi lang binanggit kung may rights ang Clippers kung maboboid ang kontrata ni Kawhi dahil big deal yun. Kung may rights pa ang Clippers kay Kawhi kahit na void ang kontrata niya, pwede pa rin magamit sa sign and trade. Pero kung wala ng rights ang Clippers, as in walang makukuhang kapalit kay Kawhi. Hindi kasi pwedeng bumalik si Kawhi sa Clippers kung maboboid ang kontrata niya. Pero ang Golden State, kung hawak pa ng Clippers yung rights kay Kawhi, pwede nilang ipalit si Jimmy Butler dahil hindi rin naman kukuha na mababang kontrata itong si Kawhi. At least meron na agad silang pamalit.